Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ame from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin na iyong April 12 to 18, 2026. Maraming salamat muna sa subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha, ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning, hindi yung negative. It's a warning para magkaroon ka ng idea, awareness, action, change of action, decision, at pwedeng mga maiwasan at iba pa. Meron tayong Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, and Taurus. Magkakaroon ng mga feeling emotions, or maybe sa iba sa inyo is magkakaroon kayo ng mga reflection from the past situation. Pwedeng the past relationship, sa mga nakaraan as in, no? Nahandon yung point na iyo. May mga bagay o sitwasyon ka na gusto mo nang umpisahan o gusto mong gawin, or pwede rin kasi ito is nagkakaroon ka ng enlightenment in some aspect of your life. Pwedeng nahandon sa point na yun, no? Well, depende na lang yun sa'yo kung ipupurso mo siya, diba? Kung ano man yung sitwasyon na yan. O may mga pinag-iisipan ka talaga na you want to success, you want to achieve, mga rin sa point na yun. Nagkakaroon ng mga doubt, worrying, pag-aalinlangan, or pagkalito sa ibang aspeto ng buhay mo. Kung saan man yan. No? Andito rin sa iba sa inyo is magkakaroon ng mga spiritual growth, or may mga bagay kayo na sitwasyon na iniisip na gusto niyo maging okay na, mag-growth na, mag-success na, or matapos na, or ma-recover, mga ganong sitwasyon na, no? And maaring iba sa inyo is you are a boss, or may pinamumunuan kayo, pwedeng may mga negosyo kayo, malaki o maliit yan, or may mga pinamumunuan na sitwasyon kayo, or maybe you're a leader, something ganon. Ako na nakikita sa iyo, someone want to protect. Pwede rin kasi na sarili mo, di ba? You want to protect something when it comes sa sarili mo, or may tao ka na gusto mo talagang protektahan, or may tao na gusto kanyang protektahan. Vice versa. Tayo ha, may mga ibon ba kayo? Handito rin yung situation na may mga unclarity situation no? Thinking about negativity maybe sa iba. May mga bagay ka daw na pinag-iisipan na gusto mong magkaroon ng transformation dito, or transition maybe sa iba, or gusto mong lumaya doon, or may paglaya situation, or thinking about paglaya na situation no, sa iba sa inyo. Pero alam mo, nasa sayo kasi ito no? Yeah, kasi dito sa sitwasyon mo is, alam mo daw sa sarili mo yung totoo. Depende na lang sa'yo yun kung anong action ang gagawin mo. May mga magbubukas na pintuan para sa'yo. There's a victory and success happening into your life. Ang sinasabi dito, may mga positive outcome din naman na magaganap, or thinking about positive outcome. Sa iba sa inyo is, meron ka daw malalaman na katotohanan, or sa iba dito is, may mga outgoing situation, ganyan. Baka may mga pag-alis, or may mga outdoor situation, or sa iba is malalaman katotohanan siguro sa iba is sa sarili, enlightenment nga tulad ng sabi ko kanina. Pwedeng nahandun sa point na yun. Sa iba dito mga opportunity yan. And there's a happiness situation din ako na nakikita sa iyo. Yan, baka may mga happiness situation na magaganap o mangyari, or makakaramdam ka ng happiness sa tao na nakakausap mo, sa nagbibigay ng comfort sa iyo, o kaya is sa iba sa inyo is paari may makikilala kayo na mga bagong tao sa buhay mo. Yan ang nakita ko. Maaaring yun yung ikasisiya mo, or magiging masaya ka dun sa sitwasyon. Energy ni Gemini. Pwede sa mga gagawin mo.
Energy mo. Uy, uy, uy. Energy po niya. Nilayasan tayo ni ate, no? Sword. Okay. Energy mo. Energy mo, ang nakikita ko sa'yo dito is, nandun yung point na magkakaroon ka daw, kasi is more in thinking magkakaroon ka daw ng option sa buhay. Or, may hinihintay ka, or umaasa ka sa isang sitwasyon. Ano? So, iba dito, parang naglulok ka ng mga new direction sa buhay, o kaya is, nandun yung point na may mga bagay ka na gusto mong i-pursue, ganyan. O may mga bagay ka na gusto mong gawin, gusto mong aksyonan, nandun sa point na may mga bagay ka na sa iba sa inyo is para may mga i-workout ka na na sitwasyon sa buhay mo. Yun na nakita ko sa yung energy. Sa iba naman sa inyo is mga new idea yan. And may mga new inspirations in life. Actually, marami kang iniisip. Di ba, may mga pagde-daydream, fantasizing, or maybe nandun yung point na marami kayong gagawin or marami kang gustong gawin. Kasi ang dami mo rin kasing naiisip. No, ako nakikita sa iyo. And then also, yung energy mo rin, ang nakita ko sa ito is may mga mamasterin ka daw. Hindi ko alam kung ano yun. Yeah, may mga mamasterin ka ng sitwasyon. Sa iba is pa-practicein. Sa iba naman dito is may mga i-develop ka na sitwasyon. Pwedeng skill development. Pwedeng nandun sa point na yun. Handun din yung point na may babaeng makikipag-usap sa'yo. Or kakausapin mo siya. Ang hindi ko lang alam bakit ikaw or siya, para kasing may something, parang hindi totoo. Mag-trust ka sa intuition mo Sa iba ganun sa iba naman, kakausapin ka niya kasi pwedeng may ipapagawa sa sa'yo, ipapasaayos sa ano yun? Ipapasaayos niya sa'yo, mga ganun. Baka mag ano yung tatawag? Pakiusap. Sabi ko sana onegay Yan, baka may ipakiusap sa sa'yo or ikaw sa kanya. Parating kay Gemini. Devil! Sabi ko na nga ba. Kasi unang card pa lang, iba na Okay, parating sa iyo. Gemini. Parating sa iyo. Dito kasi sa sitwasyon mo, meron kang unfinished business, ano? May hinihiling ka na sana matapos na, sana maganap na, sana maging okay na. Ngayon, kaya nakikita ko sa iba sa inyo is you are stuck, feeling trapped, or stagnant. May mga ganon kayong sitwasyon. Parating din sa iyo is merong naganap noon na muling magaganap muli ngayon. May pag-ulit na sitwasyon. No? Sa iba naman sa inyo, there's a bad luck situation. Or merong tao na humihiling na sana is malasin ka, sana makarma ka, or baka ikaw ito sana ganito, sana ganyan, sana ganun, yan. May taong ganon. Sana hindi ikaw. And also, parating din sa iyo, may dalawang lalaki, dalawang babae. Pwede magkakaroon ka ng mga dealing or pwede rin na magkakaroon ng pagkikita-kita. No? Pwede na doon sa point na yon. Or,
Sa iba kasi sa inyo, kasi may, halimbawa, may dalawang lalaki, may dalawa, hindi ko alam kung sino yung dalawang lalaki sa iyo eh. No, dito sa sitwasyon. Dalawa or tatlo, sa iba dito lima to. Pwedeng dalawan man, tatlo or lima sila sa iba. Pwedeng, hindi ko alam kung ikinaka-stress mo ba siya, nai-stress ka ba sa kanya, o may sasabihin siya sa'yo na ikaka-worry mo o ikaka-stress mo. Pwede na doon sa point na yun, ano? Or sa dalawang babae na yon, or isa sa kanila ha, pwedeng doon sa point na yon. And then also is may mga time daw na hindi ka ata makapagtutulog. Hindi ko alam kung night shift ka or pagising-gising ka sa gabi or late ka na natutulog or maaga ka nagigising. Pero bumawi kayo ha, bumawi kayo ng ano, ng tulog din kasi hindi rin good yun sa ano. Sa iba dito is there's a hardship situation. Ako na nakikita sa'yo na parang naiipit ka sa dalawang dalawang sitwasyon. Hindi ko alam in what way. Sa iba ganyan, parang may dalawang sitwasyon na nasa gitna ka. Yun na nakikita ko sa ito. O kaya you are feeling trapped, you are feeling stuck, or you're feeling naguguluhan ka o nalilito ka talaga. Pwede sa iba gano'n, kuhanin mo lang iba sa inyo. Ako nakikita sa iyo. Hmm, may malungkot eh, hindi ko alam why. May tao dito na malungkot, they feeling stressed, feeling abandoned, they feeling rejected. Sobra siyang stress, sobrang, ano to, may makukulong? Or may pag-uusapan related to a kulong. Or kung sa relationship ito is, isa sa inyo is nakulong sa relasyon. Ganon. Either may third party or isa sa inyo is nagkakaroon ng lihim na hindi masabi. Pwedeng nahatak siya na nakaraan, tapos kahit meron na siya, pwedeng ganon sa point na yon. No? Yun ang nakikita ko dito. Di ba dito may tao daw na may tao na magbibigay sa'yo ng advice, or maybe this is a consultant, iba dito this is a doctor, or iba dito teacher to, iba dito is lawyer, iba dito is basta lalaki eh, lalaki siya. Baka advisor mo, o baka magbibigay siya ng opinion pagdating sa'yo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Ingat ka na lang ano, kasi may mga loss of control situation kasi ako na nakikita sa iyo. Sa iba may mga kaguluhan, may mga sagabal, may mga pag-urong na sitwasyon or maahata ka ng nakaraan. Pwedeng may mga sitwasyon na pwedeng ma-delay, i-delay, madi-delay, pagpapaliban, pwedeng nandun sa point na yun. Sa iba naman sa inyo is parang may paglaban sa pagbabago na nagaganap sa buhay. 'Di ba sabi ko sa iyo kanina, may mga nag-o-open na door para sa iyo. Baka yun yun, nilalabanan mo yung pagbabago ng buhay mo. Halimbawa, sa relasyon, talagang hindi na nauukol, pero pilit mo pa rin na ayaw mong ano, 'di ba? Ganun, nilalabanan mo yung pagbabago. Kasi aalisin siya sa iyo kasi si universe nakikita niya yung hindi kayo sa ngayon para pa sa ngayon. Pwedeng ganun. Example ko lang yun yun ang nakikita ko sa iyo. O kaya, halimbawa, sa trabaho, di ba? Ipasok mo yung sarili mo. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Dapat iwasan ni Gemini. O may paglaban sa situation. Dapat iwasan. Muntik pang mahulog yung card. Okay. Dapat mong iwasan, syempre yung mapanghinaan ka ng loob. Ganyan. Iwasan mo yung ma-pressure ka. Iwasan mo na, syempre, yung mawalan ka ng pag-asa, ganyan. Yung hindi mo i-value o pahalagahan yung mga tao na nasa paligid mo na nagbibigay sa'yo ng pagmamahal at pagpapahalaga. Iwasan mo na
mga taong controller or being a controller, being manipulative, iwasan mo yon. Yung pagiging dishonest or yung mga taong dishonest, iwasan mo yon. Siyempre, if ever na magkakaroon ka ng mga pangako sa sarili mo man yan or kung kanino man na pangako, is tuparin mo, no? Nandun yung point na iyon. O yung mga tao na hindi marunong tumupad sa pangako, iwasan mo na lang sila, di ba? Wag, kumbaga, hindi rin kasi sila makakatulong sa'yo. Ganon. Iwasan mo yung, syempre, yung hindi ka magkaroon ng pagpo-focus, hindi ka magkaroon ng disiplina, or determination talaga, no? Ganyan. To clarity, yung mga bagay na gusto mong gawin, gusto mong aksyonan, gusto mong desisyonan. Basta magkaroon ka lang daw ng logic organized at gamitin mo daw yung karunungan mo talaga. Magpakatatag ka. Iwasan mo yung mga tao na matigas ang puso or being matigas ang puso, may mga kalupitan, or being malapit ang puso mo. Pwedeng ikaw rin ito. Kung yung mga bagay na need to avoid it. Yung mga sitwasyon na pwede ka magkamali, tsaka yung mga tao na nag-e-entitle, nagmamamurunong, nagmamagaling, ano man yan, mga kayabangan effect, nakala mo sila na ang may alam ng lahat, or kung ikaw ito, wag naman sana. Yung, syempre, maging, makipagtalo ka pa, no? Hindi na rin good kasi yan. Try to make it balance the situation din. And, syempre, tandaan mo is, magpakatatag ka lang. Basta sa tingin mo na tama ka, diba? Gawin mo. Analyze lang din. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, parang merong Teka, may pupo eh. Anak, di ka pupo ka dyan. Maluga. Meron pa pala. Okay, when it comes sa... Ay, sorry anak, sorry. Na-bodja ko tuloy yung isang bata. Okay, love. Gemini in love. Please show me. Sorry Kasi baka maano kasi yung matuhod ko ba. Kaya, tinanggal ko muna. When it comes to a love. Kung single ka, kung single ka, mag-ingat ka. Kasi mapapasok ka daw sa option, situation, or ikaw ang papasok dito. Yun ang nakikita ko Mag-ingat pa rin kayo. Kumbaga, slowly but surely. Okay. Kung kaya is nakahiwalay nitong tao na ito. Yes, nagkaroon ng paghihiwalay. Ako nakikita dito, nagkaroon ng pag-iwan sa ere, nahandun yung point of frustration, pero nahahatak ng sitwasyon, naging, sa iba dito, third party to. Or nahandun talaga na naging magulo yung sitwasyon ninyong dalawa, no? Sa nakita ko. Pero nagkaroon kasi na maaring sa iba dito is either nagkaroon ng third party or naging option ka or nag-option ka, or sa iba dito is nagkaroon ng impluwensya sa ibang tao kaya kayo nagkahiwalay. Ganun ang nangyari Yun ang nakikita ko dito. Pero ang nakikita ko dito is isa pa rin sa inyo is nahahatak ng nakaraan. Ibig sabihin, itong tension na ito is hindi pa totally solved. Kumbaga, isa sa inyo is gusto pa rin na magkaroon ng recovery, magkaroon ng reconciliation, or something ng forgiveness na doon sa point na yon. Ako nakita isa sa inyo is gusto pa rin na makipag-usap. Yun na nakikita ko dito Okay, kung kayo naman is may third-party relationship. So, may mga third-party relationship, kasi kayo parang nahandun yung point na tinatanggap mo na lang na maybe you are a third party, or kung hindi man ikaw yung third party, or tinatanggap mo na lang na ganun na yung relationship nyo. Na ganun na siya. Na dun sa, malungkot, kasi minsan nire-reject ka niya, minsan hindi kayo nagkakaunawaan, you feeling sad sometimes, minsan hindi mo na rin alam kung ano pang
ano, parang pabalik-balik kasi yung situation niyo 'no, yun ang nakikita ko dito, medyo magulo talaga. Pero it's your choice, puwedeng matagal na kayong ganito, pero nasa sa'yo daw 'to, eh, 'no? Yun ang nakikita ko dito, oh. Nagkakaroon ka ng siguro na accept mo na ganito siya or nagbibigay ka talaga ng forgiveness sa kanya or vice versa, yan. Kung kayo is wala naman third party relationship. Kung wala kayong third party relationship, may mga times talaga na hindi kayo nagkakaintindihan. Pero kahit hindi kayo nagkakaroon ng pagkakaintindihan or conflict man yan, malaki o maliit yan, nagkakabati naman din kayo. Nagkakaayos kahit papaano. Nagkakaroon ng solusyon dito sa sitwasyon na ito. Yun nga lang, syempre, wala rin din magawa. Kumbaga, ang nangyari sa inyo, paulit-ulit lang din. No, yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. But still, handun pa rin yung partnership, andun pa rin yung love and support to each other, and mukhang iba dito matagal na rin naman kayo. Sa iba naman dito is pero yung mga parang ang connection kasi na ito is on and off. Parang na halimbawa, minsan okay, hindi, okay, hindi, okay, okay, hindi, okay, okay, hindi, ganyan. May mga dissatisfaction kasi ako na nakikita. May mga gano'n darating sa inyo or may mga sitwasyon na gano'n yung nangyayari sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. Tingnan natin ang iyong money, Gemini. Kamusta po yung money, ni Gemini? Money ni Gemini. Okay, when it comes sa iyong money, uy, matalino ka pagdating sa pera mo. Maaaring may business kayo, malaki man o maliit yan, or wala man, is someone's giving you a support. Pwedeng nandun sa point na yun. Or, may tao dito na hihingi sa'yo ng suporta. Or, ikaw ang magbibigay ng suporta, vice versa. May pagbibigay kasi ng suporta or may support situation ako na nakikita sa'yo dito. And then also, sa iba naman sa inyo is merong tao, puwedeng may tao na makakausap mo, hindi mo siya mapapansin, eh. Hindi ko alam kung sa company mo siya, sa trabaho mo siya, kasamahan mo siya sa trabaho, basta may tao or nakakausap mo siya, may tao na magsisinungaling sa'yo pagdating sa trabaho man 'yan or baka yung company mo niloloko ka or sa ta's ikaw pala 'to 'no, naloko na. Basta may magsisinungaling. 'Wag naman sana kayo 'to siyempre, 'di ba? 'Yun, may magsisinungaling pagdating sa gano'ng bagay. 'Yun ang nakikita ko dito sa iyo. Or puwede rin kasi sa iba dito is meron kayong pinag-iisipan na isang bagay na gusto niyong bilhin, gusto niyong makamit, pero nalilito ka, hindi mo nagkakaroon ka ng pagdadalawang isip, puwedeng nandun sa point na 'yun, pagkakagastusan. Pero hindi ko pa nakikita yung pursuing, eh, puwedeng pinag-iisipan mo pa siya maigi 'no? 'Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Arigato namaste, God bless.